Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 20 siyam, ika-4 na utos, tanggulang kahanga-hanga. Saknong 1129 hanggang 1203. Ipinag-utos ni Haring Salermo kay Don Juan na ipatabon ang isang bundok na nasa gitna ng umuugong na agos ng tubig at sa ibabaw nito itatag ang isang kastilyong may magkakaparehong bilog na simboryo. Dagdag pa nito, iniatas niyang ang magiging muog ay dapat nakaayos ng 7 hanay. May mga kanyon bilang pananggol at dapat ding magkaroon ng malapad na lansangang magdurugtong mula sa palasyo hanggang sa naturang muog. Nang mabalitaan ni Doña Maria ang utos ng hari, kinilala niyang mabigat ang hinihingi. Subalit buong tiwala niyang ipinahayag na kaya niya itong isakatuparan. Malinaw ang kanyang pangako na pagsapit ng umaga ay makikita na ang hinihinging istruktura. Kinabukasan, lubos na namangha si Haring Salermo nang makita na ganap na natupad ang kanyang utos. Naitabon ang bundok, nakatindig ang kahangahangang kastilyo, maayos ang muog at mga kanyon at handa ang lansangang nag-uugnay sa palasyo. Dahil sa pagkabighani, iniyaya niya si Don Juan na maglibot at mag-aliw sa kamanghamanghang tanggulang na buo sa loob lamang ng isang gabi. Unang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng kahandaan ni Doña Maria na tumulong kay Don Juan sa kabila ng bigat ng utos tungkol sa kahulugan ng tunay na katapatan at sakripisyo? Pangalawang tanong, sa patuloy na pagbibigay ni Haring Salermo ng mahihirap na pagsubok, anong uri ng pamumuno at pag-uugali ang lumilitaw mula sa kanyang karakter? Mahalagang kaisipan, ang ika-4 na utos ay nagpapakita na ang pagtatagumpay ay hindi lamang nakabatay sa lakas ng isang individual, kundi sa pagkakaroon ng matapat na katuwang na handang magbigay ng suporta, sakripisyo at kakayahan para sa ikaaangat ng layunin.